na nakasama ko kayo ng kapatid ko sa journey ng buhay niya mula day 1 hanggang sa kanyang pagiging. Maraming po salamat sa inyo lahat sa pagmamahal, sa pagiging pamilya niyo, sa buong buhay niyo po sa pag-isip sa pamilya. Bilang kapatid naman po, hindi man po kami gano'n sa isang isa, pero we are close to each other naman po bilang isang magkapatid. Salamat po sa buhay niya dahil alam ko siya po ay masaya sa piling ng Panginoon dahil sakit lang po sa akin tanggapin na ito yung huli namin pagkikita, hindi ko na siya nakausap ng personal, hindi ko na siya nakayakap man lang. Pero alam ko masaya siya dahil kahit sa huling oras ng kanyang hihinga, nakita ko pa rin ang magiging calendar niya sa amin, sa aking buong pamilya, magtuloy, maghihal, at hindi ko sa kinakitaan ng kahinaan ng loob kahit sa kanyang huling hininga, na kahit sa kanyang huling hininga ay naging matapay sa naharapin ng kanyang kamatayan. Salamat sa buhay niya dahil patuloy niya kami gagabayan. Alam ko yun dahil ginabayan din niya ako kung paano ako makakilala sa Lord. Though hindi ako ganoon ka lalim when it comes to ministry, pero at least I know na kahit pa paano may ibahagi isang mabuting bagay para sa akin at sa akin buong pamilya na nagiging isang instrumento para makapagpatuloy ang aking mga mahal sa buhay na makakilala sa Panginoon. Kami po ay sa kasalukuyan na umaattend sa JL Cardona. At ang akin pong anak ay ginagamit sa ministry bilang isang instrumentalist sa ngayon. Salamat po sa buhay niya dahil yung kanyang na-share sa akin kabutihan at pagmamahal ay nagagawa ko rin po para sa aking pamilya. Maraming pong salamat. Buti ng Panginoon na talagang pagkakasing kumilos-ilos na natatanda ko nung bagong dating pa si Brother Martin sa napakamahiyain, no? Pero ano siya talaga ni Brother Randy kung paano makakalala. Sinabi naman ni Randy noon yung kapatid ko po ay hindi pa makakakita. Alagaan natin. Siya din naman mismo At saka bilib talaga ako sa kanya, hindi niya tinigilan. Kaya parang naalala ko yung kapatid ko ngayon na nasa Korea. Mapunta siya sa Korea, nagiging siya active sa church. Naging active siya ngayon nasa Bicol at naligal pa ang buong pamilya niya. Yung dalawang anak niya ay doon din nag-aaral. Kaya sabi ko nga, napakapili ng pamilya. Sa bawat bagay na nangyayari sa atin, masama man o mabuti, pagpasalamat sa atin. Yun po yun. Kapag lagi natin itinabing sa isa natin, sabi na, unang narinig ko ito first letter, ito siya galing for me to live. Ito dahil. Tinanong ko yun, sa Bible test sinabi sa akin ni Pastor Gani, alam sa amin, ang mabuhay. Ay kay Chris. Pasasalamat lahat yun sa mga narinig natin sa alam nyo, baka natatandaan nyo, may nag-viral sa Facebook na ataon. Yung ataon, nakalagay dun kung kailan nakahiga na sa ataon, doon lang natin nakikita yung kanyang kabutihan, yung kanyang mga ginawa. Lahat ay mabuti, walang masamang mahalin. Diba? Nung ipinost ko yun, nagtaka ako kasi yung nag-viral. Marami din nagalit sa akin na kapatiran. Kasi nag-prepare ako sa isang teaching na paano
Ano, ang title nun eh, ano, ang kainatnan mo kapag namatay ka na. Ay inilagay ko picture ko. Sabi ng kapatiran nila, mga taga-congress yun. Sabi nila, ano bang ginawa mo sa buhay? Bakit tinagay mo yung mukha mo sa katabi? Yun, doon ko nakita reaksyon ng tao. Diba? Bakit kayo magre-react agad kapag hindi natin alam yung ataol na ito, ang pintuan. Kapag inilatag ka dyan, yan ang umpisa ng buhay. Yan ang umpisa na hiniram mo sa Panginoon ng buhay mo, umpisa para bumalik sa Diyos. At makakasama mo ang tunay na lumikha sa iyo. Kaya huwag natin katakutan ng kamatayan. Kung ako'y nasa hospital, hindi ko kinatakutan yan. Ang dami natatakot ng kamatayan, di ba? Pero bakit tayo matatakot yun ng panibag niya? Sige po, tayo pong lahat ay pumunta dito. Tayo ay magkakaroon ng panalangin sa bawat isa. Para lang po narinig ko na po yung bawat generation, season nakasama si Randy. To wrap up lang po, dahil nakasama ko kayo sa umpisa ng buhay ni Randy, para lang po marinig ko rin po yung huling araw ng buhay ni Randy. Pakinggan po na rin namin po, Pastor. Siya po yung talagang mas malakas pa ang iyak sa akin. Ang po Pastor ng DICM. Siya po yung nakasama ni Randy doon sa huling gabi niya. Po yung bagong pastor ng DICM Soul, dahil under po ako ng Bishop Ariel. Dahil si Bishop Ariel po ngayon ay bala may tatlong outreaches na ang DICM. Yung DICM Soul ay pinamahala niya po sa akin. Po si Pastor Brian, isa po akong animal researcher sa Korea. Estudyante po ako pumasok. Then working po doon as animal scientist. Nung nalipat ako ng Soul, nakilala ko po si Pastor Ariel. Doon po ako nagkaroon ng malalim na paglilingkod sa Panginoon, pero ang tatay ko rin po ay pastor, pero maagang kinuha ng Panginoon. Ito po ang aking mother, ayan, dyan na si Ate ko. And 3 years po kami nagkasama ni Kuya Randy na sa ministry. Nung pagpasok ko po sa DICM, so naging leader po rin ako agad. And then after 6 months, nagkaroon as assistant pastor. And this year po ako naging pastor ng Soul. Ang pinakagusto ko po kay Kuya Randy, kasi po kami mga bata, mga pastor, parang minsan medyo na, pag may mga matatanda na, mayroong malalalim talaga, parang medyo ma-intimidate kayo. Pero si Kuya Randy, pinaramdam niya na, Pastor, ikaw yung pastor ko. Diba? Andun yung respeto kahit mas bata ako sa kanya. And si Kuya Randy talaga nagpagano siya sa Panginoon. And nung nalaman namin, last year na siya ay may colon cancer. Talagang buong DICM so and talaga bawat isa nais nilang pumunta ng ospital, kaya kami talaga pumunta pa kami sa ospital, nag-pray, pinalangin namin na pinaalala namin sa kanya na hindi ka nag-iisa sa laban na to. Andito kami, mga nananakin sa'yo, andito kami, lagi mong kasama. And sa pagpapatuloy, nung huling linggo na, dahil yung kuya ko po na nasa Korea ay kapitbahay din ni Ate Alma. And yung kuya ko po kasi nung pumunta rin siya ng Korea, kilala niya naman ng Panginoon pero hindi ganun nakalalim ang kanyang relasyon sa Panginoon. And sabi ko, Kuya Randy, si kuya ko kasi mas bata ako sa kanya. Minsan sinasabihan ko siya, parang hindi siya nakikinig sa akin. Pinapaubaya ko siya sa iyo. Kasi mas kuya ka sa kanya. And doon, sabi niya, ako bahala pastor. Kaya nakita ko unti-unti yung pagbabago ng kuya ko na ginamit niya talaga si Kuya Randy. Kaya maraming salamat sa buhay ni Kuya Randy. Marami siyang buhay na natouch sa Korea. Sabi niyo nga po kanina, napakatahimik niya lang po dito. Ano siya, silent encourager, silent supporter. And kahit sa ministry, kahit hindi naman na sana kailangan yung presensya nila, pero dahil gusto nilang sumuport, andun lagi sila mag-asawa ni Ate Alma. Kaya maraming salamat sa kanilang buhay. And nung dumalaw yung kuya ko nung Monday sa kanila, sabi niya, brother, si Kuya Randy payat na, sabi niya. Baka, hindi ko alam kung anong nangyayari, nahihiya naman akong tanong, pero baka kamustahin mo. Message ako kay Ate Alma. Ate Alma, sabi ko, pwede ba namin kayo maka-fellowship sa Friday, sa Saturday night, sabi ko, after nung
event, sabi ko sa kanila, Pastor, pupunta kami bukas ng ospital, balitaan kita kung anong magiging lagay. Kung sakaling maging okay, sige, go tayo. Pero nung Wednesday na yun, nung araw na yun, tumawag sa akin si Bishop Ariel. Sabi niya, Pastor, may bad news ako. Sabi niya, si Kuya Randy, sinabi ng doktor, anytime pwede na kunin ng Panginoon. And pupunta kami sa bahay ni Bishop, nag-pray kami, and talagang hinanda namin sarili namin. Pupunta tayo doon, hindi natin alam mangyayari. Pwedeng sa pagpunta natin doon, mawala na si Brother Randy, si Kuya Randy. And pagpapunta po namin doon sa bahay nila, ay talagang okay pa naman po si Kuya Randy, nakakausap pa namin. And hiniwalay namin si Ate Alma. And tinanong namin si Kuya Randy, kami po ni Bishop, sabi namin, Kuya Randy, masyado na bang masakit from 1 to 10? Gano'ng kasakit? Sabi niya, 10. Masakit daw talaga yung nararamdaman niya. And ano yung masasabi mo? Sabi namin sa kanya. Sabi niya, Pastor, nanalangin ako kanina umaga. Sabi niya, kung papagalingin ako ni Lord, sabi niya, maglilingkod ako sa kanya habang ang pinabubuhay. Pero kung hanggang dito na lang talaga, Pastor, tatanggapin ko yung kanyang plano sa akin. Ganun ka, kalakas yung pananampalataya niya. And sabi niya rin, Pastor, ready na ako. Ang iniisip ko na lang, si ate mo, hindi pa siya ready, pero ako ready na ako. Kaya nakita ko kung gaano siya yung pananampalataya niya sa Panginoon. And sabi niya pa nga, nagbibiro siya. Ganito pala pakiramdam ng mamamatay. Alam niya na talaga sa sarili niya na ito na yung time na kukunin ako ng Panginoon. Alam niya na sa sarili niya. Kaya isa-isa, tinawagan niya lahat ng kanya sa buhay, nakapagpaalam siya. And sa huling oras, kami po ay nag-praise, kami ay umawit sa Panginoon. Kahit kami nag-iiyakan, talagang kami umaawit sa Panginoon. And sabi niya, nung huling punta siya kasi po siya ng punta ng CR. And nag-aalala kami na baka bigla siya magkulong sa CR o kaya talaga hindi siya iniiwan. Pero nung huling request niya na pupunta siya ng CR, so inanalayan siya ni Bishop, tapos pagbaba niya sa bed, nakahakbang po siya. Hindi ko alam kung 2 o 3 hakbang, and bigla na lang siya bumagsak. And pag-akap namin talaga sa kanya, yun na, talaga, sabi nga niya, mas malakas pa yung iyak ko talaga sa kanya. Kasi nakita ko talaga kung paano siya bumagsak. Pero nakita ko kung gaano talaga ka-ready yung mukha niya. Na ito na yun, na parang ito na Panginoon niya. Kaya malungkot man, pero masaya dahil nakita natin kung paano ipinakita ng Panginoon kung gaano niya kamahal yung anak niya. Na sa huling oras na yun, lahat nakapagpaalam. Kami po sa church namin talaga nag-zoom kami. And isa-isa sila, nagsabi sila ng gusto nilang sabihin kay Kuya Randy kung gaano siya kabait. And talagang narinig niya lahat ng maganda. Ng lahat ng nagawa niyang kabutihan sa bawat kaluluwa, sa bawat miyembro namin. Narinig po ni Kuya Randy yun. Talagang naipahatid sa kanya, isa-isa, lahat kami talagang nagsabi sa kanya. Kaya alam ko masaya siya sa piling ng Panginoon ngayon. And nakakalungkot dahil nanabawasan po ako ng membro. And dito rin po sa Ate Alma. But I know na masaya na siya ngayon. Kaya maraming salamat sa buhay po, Kuya Randy. And sa mga narinig ko po kanina talagang matindi yung naging experience. And sa Diyos po ang pinakamataas na pagkakas. Maraming salamat po. Siyempre, personal po yung aking mga pasasalamat sa inyo. Hindi ko po talaga masukat. Wala pong pagigyan sa salamat sa aking puso kasi sabi ko ako lang, hindi ko talaga kaya. Lagi ko sinasabi, hindi ko kaya. Hindi ko kami pala, ako po yung tao, hindi pala kaya o pinakaya ko kasi siguro dahil nasanay kami na-build kami na kami yung hinihinga ng tulong, na kami yung nilalasitan. So hanggat maaari hindi namin gusto naging pabigat kami sa gawain. Kung makakabawas kami, gagawin namin. So kahit sila sinasabi sa ate, kung may kailangan magsabi kayo.
Sabi, Pastor, marami na kayong iniintindi, kaya ko pa naman. Ganun po kami, sabi ka, parang siguro gift na namin mag-asawa yun na kung makakapagpagaan sa gawain gagawin namin. Ito may sa financial, ito may sa oras, ito may sa relasyon na nabubuo namin sa bawat isa. Kaya sabi ko nga, sabi ko, hindi ko na sinabi, sabi ko kahit Pastor Jess, hindi ko na sinabi kasi hingin ko yung tulong na yun pagkailangan ko. At dumating nga po yung panahon ito na wala na akong kakayanan, wala na akong lakas, wala na akong nagagawa kahit sa isip ko. Sabi ko kasi ang dami kong kapalpakan, pag mag-isa na ako dali, ang palpak ko na, ang dami ko ng mali. Samahan mo naman ako, tulungan mo naman ako. Inyak na lang ako dahil talagang wala. So pag may mga kailangan akong gawin, sila na yung kumikilos, basta yung presence ko nandun lang. Hindi ko na alam kahit sa mga ganyan, mga bagay na papalit ng pera, mga ganyan din, lahat sila na yung gumagawa. So yun lamang isang malaki ng pagpapala sa akin, sa aking emotional, sa aking spiritual kasi sabi ko nga ako lagi 30 years ng buhay ko si Randy na nakasama ko. So yung pagkawala niya hindi ganun kadali, hindi ganun kagaan sa akin na para bang kasi sabi ko, Be, hindi ka pwedeng mamatay. Why? Kasi hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Namatay yung nanay ko, wala ako. Namatay yung tatay ko, wala ako. Namatay yung biyanan ko, wala ako. Na lahat yun sa akin, napaka-importanting tao sa buhay ko. Hindi ganun kasakit. Kasi hindi ko na-witness yun. Tsaka kahinaan ko po talaga na isa sa mga mahal ko sa buhay nakakaranas ng karamdaman. O lalo na yung ganong sitwasyon na mawawala sila sa akin, hindi ko po talaga kaya yun. Kaya siguro pinatibay yung sinasabi ko sa kanya, tumibay yung loob niya, tumakat siya kasi awang-sawa na siya sa akin. Kaya lamang hindi niya na kinaya at kalooban naman siguro ng Diyos. Kaya sabi ko naman, nung nakita niya siguro na maraming nakasuporta sa akin, sabi niya, kahit pwede ko nang iwan ang asawa ko. At masakit man sa akin, sa totoo lang sobrang sakit sa akin, nagpapakatatag lang ako dahil yun ang bilin niya sa akin. Alam ko magiging kalungkutan sa puso niya na makikita niyang nahihirapan ako, na makikita niyang hindi ako handa. Pero ngayon alam ko sobrang palatag na ang Diyos dahil sa pamilya ni Randy, naririnig ko na kahit wala na si Randy ka, pamilya ka pa rin namin at malaking ano sa akin. Kasi hindi naman ako lumaki sa, hindi man kami nagkakasama sa pamilya mga Chess, sa pamilya kami nagkakasama. Kasi mga nakasama ko sa Korea, naging close kami. Yung biyanan ko, sobrang close ko din, pero hindi kami nagkasama ng matagal. Tapos kayo nga yung pamilya na hindi malinig mo ang buhay ni Randy, paglilingkod sa Diyos yung kanyang buhay. Alam niyo yun, nanay, di ba, na kaya akong i-give up ni Randy, pero ang paglilingkod niya sa Diyos, hindi. Kahit sininang lihim, alam niya yung sininang aw, kasi parang hindi, kaya niya akong, hindi talaga kasi parang, siyempre, swambugers ako, medyo, part ng buhay ko noon, hindi na kaya i-give up ang paglilingkod para lang sa akin. Mas ipinapaliwanag niya na, hindi ikaw ang una ko, hindi ikaw ang priority kong dyan. So, na-guide niya ako sa ganung pamamaraan ng paglilingkod. Kaya ngayon, alam ko panatag siya dahil nakikita niya, nandito kayong lahat at alam ko hindi niyo ako pababayaan. Lalo na ngayon na meron ng messenger, meron ng chat, kasi pwede niyo sa akin ipaalala na, nakakalimutan mo yung buhay ng asawa mo, na kahit wala na siya, magpapatuloy ka sa Panginoon. Dahil sabi ko nga, mahina ako bilang tao, pero lumalakas ako dahil nandun yung asawa ko. At alam ko kayo yung iniwan ng Diyos. Kayo iniwan ni Randy para paalalahanan ako. Hindi ko pa binibigyan ng obligasyon. Pero alam ko gano'n niyo rin ako minamahal dahil mahal niyo si Randy. So salamat sa buhay ninyo. Yung iba, 30 years na namin kasama, umpisa ng relasyon, actually hindi pa kami nagliligaw. Hindi ko pa siya nililigawan dahil alam ni nanay ako nililigaw. Hindi ko pa siya nililigawan. Kasama na nila kayo hanggang sa pinaka-present po ng buhay namin ni Randy na siya po yung nakasama namin at nandito kayong lahat. At yun lamang po ay alam ko sobrang saya ng asawa ko. Salamat po sa buhay ninyo. Kung sinasabi ninyo na blessing kami, mas blessing po kayo sa buhay namin mag-asawa. Salamat po at salamat po syempre sa pamilya ko ng asawa ko na tumanggap sa amin kahit na hindi po ako nila kilala masyado dahil hindi na sa Korea naman kami nagkakilala, tapos nag-stay lang ako dito for how many years, pero hindi naman kami nag-stay dito, pero yun lamang na marinig na pamilya pa rin ako kahit wala na yung asawa ko, isa pong malaking kagala ka na sa akin. So yun lamang, napaka-memorable ng gabi ito at alam ko naman na sabi niya nga, hindi tayo papayag na mag-reunion ulit tayo ng ganitong sitwasyon. Kasal na ni Sister Jean kayong pupuntahan natin. So sana magkakastipod ulit tayo ng masaya naman, hindi ganito. Putulin na natin yun. So pag-God the glory po sa bawat buhay ninyo na naging malaking pagpapala po sa buhay namin mag-asawa. Masaya kami yun. Masaya kami para kay Lindsay. Kaya si Randy nag-graduate. Mas masarap yung pinatatayuan niya naman.
Alala ko nun eh. Bago pa ang JN mo, sabi niya lang, kuya, ready ba ako yung magtuturo? Hindi ba akong tumuturo? Sabi ko, di ba ito ang sa music? Kahit ang dalawa ni Kuya Waka. Oo nga, mayroon akong sasabihin. Ano ba yun? Tutugtog ka sa akin. Sabi kasi di ano. Sinabi. Kasi patago kayo na. Yung patago nilang yun, yung iba sa inyo, alam, hindi nyo alam. Pero si, ayaw ko, pinagtapat na niya sa akin yun. Kasi, narinig niya dun sa, meron tayong bago magkaroon ng Sunday worship na kapag gagamitin ka ng Panginoon dapat. Kaya dun, nagtapat siya sa akin, sabi niya, ganito kasi problema. Ito naman, ang isunod din si Kuya Opa. Anong problema mo? Ito din ang problema ko. Tapos ang church. Tapos ang mga tutok sa magigitara ko eh. Magdadrug sino? Sumabay pa itong si Jim. Ano na mangyayari sa atin yan? Ngayon ganito na lang yun. Mag-pray tayo. Wala si Brother Gilbert dun eh. Nasa Sweet Church din. Nagpaalam niya. Pray kami at doon ko nakita talaga yung sincerity. Nakita ko yung sa mga sa akin. Ano siya, marami. Alamig na sa akin. Hindi ka nag-uumpisa yung dahil nauuna kami sa music. Alamig ko rin sa winter eh. Iba yung states natin kahon. Doon siya na lumuhod sa Panginoon na umiyak na umiyak. Umiyak siya na umiyak sa Panginoon. Pero man si Kuya Oka, pagkatapos namin mag-pray, isapin na sila dito. Natalo ka ba sa sabon? Ganun talaga si Kuya Oka, wala tayong magagawa. Siya ay isang patay natin. Pero napakabuti ng Diyos na nalaman natin ngayon na sa loob ng maraming panahon, tuloy-tuloy yung pagbabago. Nakita din natin si Lude ngayon. Ayaw yan, mag-iiwasan pa. Alam ko, tanda ko nun, mag-iiwas pa yan eh. Mag-iiwas yan. Tapos ang ginagawa pa ni Randy noon, bago tumutok si church, doon yan matutulog. Sa top shingy. Bakit? Dahil iniiwasan niya si Ate. Naniligaw kasi yan. Hindi. Hindi naniligaw yan. Nagpapakyop lang yan. Kaya napakabuti ng Diyos, no? Napakasarap alalahanin ng lahat. Kaya tayo po ay mananalangin ngayon. Masan yung mga pastor? Yung mga pastor natin. Papanalangin natin yung pamilya ni Brother Randy, lahat. Tapos yung kanyang asawa at kanyang anak. Sige po, pasok po tayo dito. Yan po mga pastor natin. Ito po si Pastor Lalas, Boji, si Pastor, si Pastor Jim. Nakakatuwa, puro pastor na sila. Ako po hindi. Si Pastor BM. Sige ba tayo lahat? Asan po yung family ni Kuya Randy? Panalangin po natin. Pagka manalangin tayo kanina, iba yung patuloy na mamaya si Kuya Randy na mag-pray sa atin. Kaya lagi nasa gitna yan eh. Sige po. Sino pong mag-lead sa ating ano? Mag-usap. Oo nga, kanina. Kanina po. Pray kami eh. Okay, Pastor. Hindi, ganito na gawin natin. Ganito po. Dami ng pastor. Baka mamaya. Dami ng pastor eh. Si Pastor Boji, ang manalangin doon sa family ni Brother Randy. Oo, sige yan. Tapos si Pastor manalangin din Kasi, si Radma, tsaka doon sa kanilang anak. Tapos si Pastora Lala, mag-pray sa atin.
closing prayer naman si Brother Jim. Kinalabasan nito para tayong ito. Pero, tandaan nyo, nagpatawag ng prayer meeting sa Korea noon. Iniwanan nyo ako sa mga Koreano, hindi kayo nagsi-attend. Ano nangyari sa akin? Mabalian ng braso ko. Umattend ako noon. Walang umattend kahit isang Pilipino. Ako lang, ganyan. Sige pa, tayo ba yung mananangin? Sino po mananangin? Sige, nasa yung family po na. Family po, sila ko yung Tayo po. lahat po kayo. Dito po. Sige po, pagpe-pray lang po. Pagpe-pray lang po, pagpe-pray lang po. Ito na lang po yung aming magagawa para po kayo natin nag-aasa po yun yung pamilya. Sige po. Sige po, dito. Hindi lang po kayo sa harapan po, pwede po. Kuya Mark, sige po lahat po kung pwede po. Ito na lang po yung aming pwedeng magawa po sa inyo. May touch po kayo sa kanila. Kayo po ang aming papanalangin eh. Yan po, sige po, maraming salamat po sa inyo po pagkagot. Maganda po tayo pag pinapag-pray. Doon po kayo. Kasama ka dyan ah. Hindi po kayo kakainin. Pag-pray pala, pag-pray lang. Sige na. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak po sa na kayo po ay may panalangin. Tayo po yung manalangin. So, ang lahat po ay dumadaan sa gift of grief ang tawag namin doon. Kasi dumaan din po kami. So, kung isa rin palang gift yung nag-aano ka, yung lahat ng hinaing mo sa Lord, siya yung magsasatisfy sa'yo. Yung minsan merong silent time ka doon. Yung silent na yun, doon kumikilos sa Panginoon. Kasi parang tahimik ka lang, pero nararamdaman mo siya. Tapos nakikita mo nagmumubang Lord. Pero kinakausap ka na pala sa silent time mo. So, ito yung time na minsan silent kayo kasi gusto kayong kausapin ng Panginoon. Pero ang mahalaga doon, meron tayong Diyos na pinagkukuhanan ng lakas. Diyos na tinatawag sa anumang panahon at season ng buhay natin. So gusto ko i-invite ko kayo na muli natin declare na, Lord, ikaw ang Diyos ko. Ikaw yung Panginoon ko. Ikaw yung sarili kong tagapagligtas. Kagaya ng ginawa nila Randy, lalo ni si Randy, nag-stick sila na, Lord, ikaw ang Panginoon ko. So ngayon, i-declare natin sa ating mga buhay na talaga siya ulit ang ating Panginoon. Wala naman tayo ibang pwedeng paghawakan at pagkapitan. Mawawala lahat ng bagay sa buhay natin, pero ang Diyos hindi kailanman mawawala sa atin. Amen. He is the same yesterday, today, tomorrow. At alam niyo yung plano niya. Bagamat sa tingin natin, hindi parang, bakit gano'n? May mga plano pa ako, kaya lang may ibang plano si Lord. He makes all things beautiful in God's time. Not our time, that's the world's time. It's only God's time. Hindi natin maunawaan sa ngayon, pero darating ang panahon, maunawaan din natin. Ang gusto ko lang po ay ibigay natin ang puso natin sa Panginoon. Kaya, imbitahan ko po kayong lahat na sumunod sa isang mga ikling panalangin. It is a declaration na, Lord, ikaw ang Diyos ko. Ano man ang mangyari, ano man season ng pinagdadaanan ko, ikaw pa rin ang Panginoon. So, ini-invite ko po kayo na sumunod sa isang maikling panalangin. Panginoong Jesus, narito po kami. Nagkakaisa, may pagmamahalan. At Lord, tinipon mo kami for a reason. Dahil ikaw ang aming pararangalan sa lahat sa aming mga buhay.